timing din kasi pasukan. Alam mo this week, di ba? Pasukan, tapos siyempre maglalaba, mag-a-adjust pa yung katawan. Okay? Kaya po wala sila ngayon. Pero nariyan naman no? At actually, tama-tama lang sa tricycle yon. Okay? Si iba sasama, Ewen, si Joshua. Yun, sa tingin ko kahit lahat, ba't sama ka? No? Sa pagumbong. Namimiss ka na ni Pastor Joel Okay? Kung may time ka. Okay? Ganun lang naman yun Amen? Sige po, pag-pray po natin yon, yung event na yun, ating pupuntahan. At actually, ano po ngayon, anniversary po ng ating Mother Church sa Bagong Silang. Ang problema, hindi naman po ako nasabihan. Talagang nakaset na po yung ating Interchurch Youth Fellowship. Kaya hindi po natin pwedeng i-cancel kahit konti lang yung ating delegates. Okay? Pero mangyayari niyan, after doon, punta kagad ako doon sa Bagong Silang. Kaya pag-pray po natin yun, no? At ano pa yung pag-pray natin? Maraming wala ngayon, no? Maraming wala. Pag-pray din natin yung ang kanilang spirituality, At alam niyo po, ang mahirap sa ipag-pray yung ganito Ipag-pray mo pero sila hindi naniniwala sa power of prayer. Kasi makikita mo kung ang isang mananampalataya ay naniniwala sa power ng panalangin, aatin ang prayer meeting yan no? Mapatid, ganun po ang dapat nating isa puso mga kapatid. Amen? At mahalaga po ang prayer meeting. Kung ang panalangin sa inyo ay seryoso sa inyo, ang panalangin ay dapat nasa prayer meeting po tayo. At siyempre, ipagsampatin po natin. Okay po? Pero overall, lahat po yan, higit sa lahat mga kapatid, tayo pong mga naririto, ipag-pray po natin ang bawat isa. Okay po? Tayo po yung manalangin for 3 to 5 minutes. At pagkatapos po, tayo po darako sa ating pong principle in giving, mga kapatid. Sige po, tayo po tumayong lahat, mga kapatid. Tayo po dumako sa ating principle in giving. Okay? Patuloy akong may kaligayahan sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po? So, yun po yung protection noon, no? Kaya sabi po ng Ika po ngayong maga na ito, and just I pray, Amen. Amen. Pwede po natin doxology. At mag-ready na po, choir. Awitin po natin ang doxology. Praise God from all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ako na, Pastor. Ako na. Sige. Okay?
my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the depths of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. With numberless blessings, this moment He crowns, and filled with His fullness divine. I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. When clothed in His brightness, receive yours, love.
special number, Pastor? Wala na. Special number? Wala. Okay po. Sige po, manatili po tayo nakatayo mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Timothy chapter 1 verse number 12. Common verse po ito, kapatid. Gusto ko pong 10:39. Matatapos tayo mga 11:30 tapos na tayo mga kapatid. 1 Timothy chapter 1 verse number 12. First Timothy chapter 1 verse number 12. Nandiyan na po kayo? Sabi po dito, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na nasa langit. Alam po namin, beyond our will, kayo po Panginoon na nagbibigay sa amin ng patuloy na kalakasan upang magpatuloy sa pananampalataya po namin. Kayo po Panginoon na patuloy na mag-ingat sa amin. Matuto po kami ngayong umaga na kahit ano pong gawin namin, hindi po kami makatatakas sa inyo pong kalooban. Kung kami po itatakas sa inyo pong kalooban, marahil kami po ay mapinsala lamang, baka hindi po kami mag-success sa aming pong mga pangarap sa buhay. At kung sakali man, Panginoon, na hindi po kami mag-success, alam po namin na riyan kayo. Meron po kayong plano sa amin. Kaya sa umagang ito, turuan niyo po kami. Ito po italangin namin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakaupo na po lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. At busy umaga po sa ating lahat. At salamat sa Panginoon sa kabila ng ating kabisihan ay naririto tayo. Kamusta? Malamig ba? Narang iba yung nyo ngayon no? Sige po, tayo po ay magpatuloy. Okay po, so ito pong verse ito ay siyempre hindi naman ito iba sa atin at ang iba nga sa atin ay memorize ito. So kung titingnan po natin dito si Apostol Pablo sa kanya pong winiwika, no? Ay lubhang ito po ay parang wala siyang karapatan sa buhay niya. Okay, napapansin niyo po? Parang bang ang pagkakawika ng ating Panginoon sa ng writer na si Apostol Pablo ay parang sinasabi niya sa sarili niya, wala akong karapatan, hindi ako faithful, hindi ako enabled, but Christ enabled me. Kaya sabi po dito, di ba? And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me. For that He counted me faithful, putting me into the ministry. Okay, so ngayong umaga, kung ikaw ay hindi able, bakit? Wala ka bang Diyos? Okay? Kung ikaw ay may Diyos, okay, sigurado, hahayaan mo na ang Diyos ang magpasya sa iyong buhay. Kaya sabi dito, nagpapasalamat ako sa Panginoong Jesus, na ating Panginoon, na ating tagapagligtas, na siya ang nag-enable sa akin. Okay? He enabled me. Okay? So, siguro maraming magtatanong, Pastor, bakit kung ang Diyos ang nag-enable sa atin, bakit, kung titingnan natin, parang powerless tayo, no? Parang minsan powerless, parang minsan ay hindi natin alam mo, tulad ngayon, umuulan, mga kapatid. Bukod sa umuulan, mga kapatid, maputik yung pero tandaan niyo po, kapatid, kung sasarapan mo pagtulog mo, para bang wala kang Diyos Amen? Para bang sinasabi mo, hindi ako kaya ng Kristo na yan. Okay? Hindi ako kaya ng Panginoon na yan. Okay? Kaya ang ibig sabihin, para bang sa loob mo, merong tinatawag na hindi ka nagpapasakop sa Panginoon. Okay? So, sinasabi po dito, kung sa verse number 11, kung titingnan niyo po ang sabi po dito sa verse number 11, according to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Ibig sabihin,
Kaya po, ang dahilan kung bakit itong si Apostol Pablo, sinasabi niya parang wala siyang entitlement na ang lahat ng accomplishment niya na kanyang nagagawa ay hindi dahil magaling siya, hindi dahil siya ay malakas, hindi dahil siya ay matalino, kung hindi dahil sa ating Panginoon. Amen? Ganun naman yun eh. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, amen, lahat ng meron ka, lagi mo siyang i-recognize. Meron ako nito, hindi kasi, kaya ako meron nito kasi mayroong Diyos na nagbibigay sa akin ng pagpapala. Amen po ba? Naintindihan po ba natin yon? Kaya ako may lakas kasi may Diyos sa akin na nagbibigay sa akin, ini-enable niya ako. Sa Tagalog, ano bang Tagalog niya, Sir Mark? Yun enable. Okay, kaya, okay. Whatever. Pero ang ibig ko lang sabihin, kaya natin nakakaya ito, okay? Ibig sabihin, mahirap isa Tagalog, no? Kaya tayo meron siya, ang Diyos ang may kalooban nun. Or sa kabaliktaran naman, kung ano ang wala ako, ang Diyos ang magbibigay niyan. Amen? Hindi pa naman tapos eh. Amen? Hindi pa naman tapos ang lahat. Kaya ang ating po pag-usapan ngayon sa umagang ito, brought me into His service for a divine purpose. Amen? So ako'y dinala niya ng Panginoon sa paglilingkod na ito sa banal na kadahilanan. Amen? Okay, kung tatanungin niyo po ako, mga kapatid, sa pagpapastor ko, kung masaya ako, ay sana nasabihin ko sa inyo, sa biyaya ng Panginoon. Masaya ako sa biyaya ng Panginoon. Pero kung titingnan ko yung flesh, yung accomplishment, sabi ko, Panginoon, parang kulang for 7 years, for almost 7 years, mga kapatid. Naalala ko pa nga, natuwa naman ako dahil binisita tayo ni Brother Jerome. Ito, si Brother Jerome. Panalangin natin, magtuloy-tuloy siya uli. Kasi ito si Brother Jerome, kasabay ito ni Brother Joshua. No? Naalala mo, Brad, yung meron akong wave, di ba? Yung wave na parang pang junk shop. Di ba yung wave, mga unang motor, di ba? Yung walang pairings, tanggal na, kita na yung carburetor sa loob. Ganun yung gamit ko, no? Nung ako po yung nag-mission, ano? At sa kabila na yun ay maliit. Naalala mo, 4 yung sakay ko. No? 4, no? Sabay-sabay sila dito, 4 sakay ko si Joshua, sa harapan si Joshua eh. Nakaya ko pa si Joshua dito, mga kapatid. Yung mukhang mama na yan. Nandito yan nakaupo sa harapan ko, no? Tapos si Jerome dito, si Daniel doon sa bandang dulo, tapos si Manuel nandoon sa yung pinaka-awakan ng motor, no? Sabi ko, parang nagkasya yun doon. Alam niyo, minsan pagdating ko dito sa bahay, flat na yung gulong eh. No? Naalala mo, Brad? No? Flat na. Ba't tulak nyo nga? Ganyan po ginagawa ko. Sabi ko na lang sa sarili ko, bakit ako naririto? Ba't ko ito ginagawa? Minsan, nagtatanong din ako, mga kapatid, ano mapapala ko sa mga ito? Okay? Ano mapapala ko? Sa kabila ng lahat, kung titignan nyo po yung karnal na bagay, kung titignan mo, parang may mayroong panghihinayang eh. Pero alam mo, kung titignan mo yung mga spiritual na bagay, yung contentment, na naglilingkod ka sa Diyos, may pribileyo kang naglilingkod sa Panginoon. Kung yun, titignan mo, sasabihin mo na lang sa buhay mo, Panginoon, salamat po. Ginamit mo ako. Amen? Ginamit mo ako. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, kung ang Diyos ay hindi ka gagamitin, naniniwala ko, bakit ka pa narito? Amen? Amen po ba? Amen. Bakit pa tayo naririto kung hindi tayo gagamitin ng Diyos? Meron po sa Malolos, mga kapatid, So, para tayo aware, meron po sa Malolos, sige sabihin na natin, parang katulad dito ni Brother Sir Mark. Ano po? Pangalan niya? Benedict. Ano sa kanya? Nakaganon po yan sa umaga. Nakaganon sa umaga. Nasa gate ng church. Nakaganon yan. Ewan ko kung ano yung sakit niya. Basta nakaganon siya.
Pastor, hindi natin pwedeng malitin yung kapatid na yan. Opo, Pastor. Na? Pabiro yun sabi, ha? Pabiro ito, ha? Usapang magkaibigan. Swerte yan. Ganon. Usapang ano lang ba po yun, no? Pero ang ibig niya sabihin, pagpapala sa amin, yung kapatid na yan. Kahit may karamdaman yan. Mutulo laway noon, pero naka-necktie siya, nakabaling siya ganon. Mga ganon siya. Oh. Mga kapatid. Alam mo bakit, Pastor? Bakit po, Pastor? Ano pong meron siya? Alas 4 pa lang ng umaga, madaling araw, narito na yan ang Sunday. May karamdaman pa yan. Naintindihan po natin. Amen? Sabi, alas 4 ng madaling araw, may karamdaman. Una pa sa mga taong walang karamdaman, walang sasakyan yan, maglalakad lang yan, pero naunahan pa nila yung mga taong may motor. Amen po ba? Amen. Tandaan po natin, kahit minsan may karamdaman, mahina ka, o sabihin natin, bobo ka pa, gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Wag mong maliitin ang sarili mo, kapatid. Dalawa yan mga kapatid Kung bakit ikaw ay lalayo sa gawain ng Panginoon, dalawa. Una, maliit ang tingin mo sa sarili mo. Pag maliit ang tingin mo sa sarili mo, iiwas ka dun sa mga mukhang magagaling. Amen po ba? Kasi ang tingin mo sa sarili mo, maliit Amen? Pag maliit ang tingin mo sa sarili mo, ikaw na mismo, nanguhusga sa sarili mo, lalayo ka sa mga level ng mga tao. Lalayo ka kasi isipin mo, ay hindi ako bagay dyan kasi maliit lang ako. Ganito lang ako. Ito lang ang kaya ko. Kaya ang nangyayari, naintindihan niyo po ba? Amen. Pero kung iniisip mo lagi na ang Diyos ang naglalagay sa iyo dyan, amen, kahit boses palaka ka pa, nasa choir ka, ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan, ikatuwa mo yan, kapatid. Ikarangal mo yan. Amen? Sa trabaho mo, ganun din. Amen po ba? Sa trabaho ninyo, pasin yung mga trabaho ninyo, mga kapatid. Di ba, ang mahirap sa trabaho, hindi naman yung mismong trabaho? Ano yung mahirap sa trabaho? Yung kasama mo sa trabaho. Amen? Ito po, hindi ko po alam kung nagkataon lang. Nung Biyernes, nagpunta po ako ng Bagong Silang. No? Pagpunta ko ng Bagong Silang, habang binabaybay ko yung Harmony, nakita ko doon yung katrabaho ko. 10 years ago, nag-resign ako sa Gilmore. 10 years ago, nag-resign ako doon. Kasi lumipat ako ng trabaho dito sa Marilao. Lumipat ako diyan. Mas pinili ko na lang na malapit, maliit ang sahod, pero malapit. Okay, kaysa doon sa medyo malaki nga, malayo naman, stress na stress pa ako doon. Amen. So ganito, nakita ko po yung technician namin sa PC Corner noon. Pagkita ko sa kanya, sabi ko, naalala mo pa ako? Kasi naalala ko, gwapo yun Gwapo yung katrabaho ko na yun. No? Pero nagtaka ako sa kanya, ang mukha niya hindi na nalalayo sa para bang, siguro kung 40 years old ako, siguro 45 yun. Mukha na siyang 55, kapatid. Parang ayan, si Tatay Ray, ganyan. Ibig sabihin, parang ang pagkakatanda ko sa kanya, Tatay Ray, wala ka ng 55, 52 ko pa lang. Ang pagkakaalala ko doon sa mamang yun, kaya siya nai-stress kasi marami siyang mga bagay na hindi ginagawa. Or marami siyang bagay na ginagawa na hindi dapat gawin. Okay, so dalawa yun, di ba? Laging dalawa Kanina, kaya ka umiiwas sa kongregasyon, umiiwas ka sa fellowship, una, maliit ang tingin mo sa sarili mo. Okay? Maliit tingin mo sa sarili mo. Ay, hindi ako sasama dyan kasi mga sosyal yan Minsan may ganon. Minsan may ganyan dito sa ating church. Minsan naman, hindi naman sobrang liit ang tingin niya sa sarili niya. Minsan, ang tingin niya naman sa sarili niya, sobrang taas. At dahil sa sobrang taas din naman ang tingin niya sa sarili, hindi ako sama sa mga yan kasi mga puro yan. Di ba? Mga corny. So, dalawa, mga kapatid. Kaya ang maganda doon, mga kapatid, dahil tayo Kristiyano, hindi ka mababa, hindi ka mataas, nakikristo ka. Amen? At kung nakikristo ka, lagi mong i-recognize na kung anong meron ka, sa Diyos galing. Amen? Sa Diyos galing. Pastor, paano yung wala ko? Sa Diyos din galing yan. Amen? Yung wala ko, yung meron sila sa Diyos galing, yung wala ka, Diyos din ang may kalooban dyan. Amen. Tandaan po natin yan.
So, mabalik tayo doon sa trabaho. Okay? So, din yung trabaho, konting kibot daw, napapansin siya. Alam mo ba, siyempre, hindi ko na sinabi sa kanya, nagkausap lang kami for 10 minutes siguro. Alam mo yung dahilan kung bakit sa trabaho, minsan, nai-stress tayo. Una, may ginagawa kang sobra. Okay? Yung may ginagawa kang sobra na hindi mo namamalayan, na may mga nakatingin sa'yo, ichismis ka, no? Ganyan yan eh. Pag may ginagawa kang illegal sa trabaho mo, yung para makakalusot ka naman, hindi naman ito makikita, hindi naman ito malalaman ni boss, nakaka-stress yan. Aminin mo sa hindi, every time na gumagawa ka ng masama sa trabaho mo, nasa isip mo rin na baka mahuli ka. Nakakahiya. At yun ang nagbibigay ng stress sa iyo. At sa ganung paraan, dahil may ginagawa kang masama, hindi ka ini-enable ng Panginoon para maging pagpapala sa lahat. Bakit? Meron kang masamang ginagawa eh. Okay? Meron kang masama eh. Sobra man yung ginagawa mo o kulang man yung ginagawa mo, parehas masama yun. Parehas nakaka-stress yun. Amen? Alam mo, minsan no, sa trabaho kasi common ito eh. Halimbawa, di ba? Papasok ka ng alas 8 ng umaga. Pagpasok mo ng alas 8 ng umaga, darating ka 7:55, nakaka-stress yun. Yung pawis na pawis ka, magkokrono ko ngayon. Ano ba ngayon? Ano na ba ngayon ang timing sa mga nagtatrabaho? Ano ba timing ngayon? No? 1 hour before. Ha? 1 hour before. 1 hour before. Grabe, mahirap naman masyado yun. Pero mga kapatid, karamihan yan, kadalasan, krono yan. Ano, may time card, nandoon yung record mo. Hinihigop yun. Diba? Ganun yung time namin dati. Kapag ikaw tumating ng halimbawa, 7:55 sa trabaho mo, tapos alas 8, hindi ka na makapag-ayos. Ano? Punong-puno, namimilog na yung mga pawis mo, baka malate ka, di ba? Nandoon yun, at pagkatapos naman pag-uwi ka naman, 4:45 pa lang. 4:45 pa lang. Nandoon ka na sa krono, tagal naman ng oras. Alam niyo yung mga ganong empleyado, kawawa. Mag-resign ka na lang. Una, hindi ka masaya sa trabaho mo. Ang ginagawa mo lang yung trabaho mo para kumita ka lang. Huwag mong gawin yun. Amen? Huwag mong gawin yun. Nagiging alipin ka lang ng trabaho mo. Kaya maraming nabe-burnout sa trabaho. Anong sinasabi? Nakaka-burnout sa trabaho. Magre-resign ako. Kapag naman nag-resign, after 3 months, siging pila sa mga applyan. Ang hirap mag-apply. Kasi nag-resign ka. May trabaho ka na. Nagre-reklamo ka ng reklamo ka. Ikaw naman may kasalanan. After 3 months, wala na yung back pay, wala na yung pera, siging pila ng pila. Sasabihin, ang hirap naman mag-apply. Mga kapatid, wag mo nang tingnan yung Amerika, wag mo nang tingnan yung Australia, wag mo nang tingnan yung Japan. Kapatid, talagang maganda buhay nila doon. Amen? Ang meron tayo, Pilipinas. Kahit mahal ang bigas, kahit mahal ang bilihin, wala namang gera. Amen. Nakakaboto ka pa. Amen. Amen po ba? Hindi mo. Ang ganda pa ng ating kapatid, ng mga probinsya natin. Alam niyo maganda dito sa Pilipinas? Na ito, experience ko to, mga kapatid. Ang maganda dito sa Pilipinas, ito kasi minimum wage earner lang ako eh. Way back 2007, wala pa yung sahod ko, kapatid. Ang minimum po noon, 325. Yun ang naabutan ko. 325. Wala pa yung sahod ko. 'Di ba? Kinsenas, katapusan ng sahod, 'di ba mga kapatid? Ganito. Wala pa yung sahod ko, Brother Jonathan. Kumbaga mga 1 week before pa yung sahod. Nananaginip na ako niyan. Sa sahod ko, bibili ako ng 3210 na cellphone. Talaga, di ba? Wala pa yung sahod mo, alam mo na bibilin mo. Tama? Amen. Amen. Alam nyo, yun ang maganda sa mga minimum wage earner. Na kahit wala pa yung sahod mo, alam mo na bibilin mo. Nakaset up na sa isip mo. Bahala na kinabukasan. Minsan may magandang effect yan eh. Tingnan nyo sa mga maunlad na bansa. Pakikita ko lang sa inyo.
Sa maunlad na bansa, yung sobra-sobra ang kita. Pag sahod, hindi niya namalaya na sahod na. Ay, sumahod pala ako. Kakain. Walang gana. Bakit walang gana? Kasi nasa kanya lahat eh. Sahod ko na pala. Ano naman to, nakakasawa naman yung pagkain natin. Diba? Tingnan niyo yung pagkakaiba. Yung minimum wage earner, tama-tama lang ang kita. Wala pa yung sahod. Alam na yung bibilin. Excited na mag-withdraw sa BDO. Diba? Kahit 3,000 lang ang sahod. Pero minsan yung sobra-sobra ang pera, hindi niya ma-appreciate yung crispy pata. Ma-appreciate niya man, kapatid, bawal na. Okay? Naintindihan niyo po ba yun, mga kapatid? Naintindihan niyo po yung sinasabi ko sa inyo? Amen? So, mataas ka o mababa ka o mataas ka, isipin mo ang Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Magkaroon ka ng contentment. Ito, lagi ko po ito sinasabi. Kasi pag nagpipreach po ako sa inyong harapan, mga batid, lagi ko pong ino-honor ang Panginoon sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Nung ako po elementary, ito sa mga nag-aaral, tumingin kayo sa akin. Nung elementary po ako, hindi po ako matalino. Sa totoo lang, natuto ako yung multiplication table. Kasi nung time namin, dapat kabisado mo ang multiplication table. 1 to 9. 1 times 1 is, di ba, nakabutan niyo yun? Na? Equals 2. Ano ba na yun? 1 times 2 is equals 2. Di ba? Kabisado ko lang yung 1. Yung 1 talaga, di ba? Pag to na, medyo nahihirapan ako. Ang ibig sabihin, slow learner talaga ako, mapad. Hindi ko yung kinakahiya sa inyo. Tapos kapag ka magbibigay ng instruction ng teacher ko, ito assignment natin, nakaganoon ako. Assignment. Paglabas ko ng eskwelahan, ano ba yung assignment na yun? Sabi ko gano'n. Ano ba yung assignment? No, ang edad ko, mahina po talaga ako eh. Di ba? Biyernes, nagbibigay ng assignment. Kinalunisan niya na yung pumasok. Bakit? Wala assignment eh. Nanay ko may daladalang kawayan. Hindi ka papasok. Gaganunin pa ng nanay ko, gumaganon yung kawayan eh, di ba? Pasok ka doon. No? Papasok ka ng may latay eh. No? Tapos makikita mo na yung teacher mo sa malayo pa lang. No? Makikita mo, yung teacher mo, mayroon ding kawayan. Ba't ka gaganahan pumasok? Hindi. Pero ang isang nagbibigay ng takot sa akin, kaya ayaw pumasok. Kasi wala akong assignment. Wala akong assignment. At alam ng teacher kung sino walang assignment. Amen? Alam ng teacher yun. So ito, pag-usapan natin. Ganon din sa buhay mananampalataya. Kung hindi mo ginagawa ang kalooban ng Panginoon, tamad kang magsimba. Kung hindi mo ginagawa ang tamang kalooban ng Panginoon, hindi ka nagsosoul winning, hindi ka nagtatights, hindi ka umaawi sa Panginoon, lagi kang late sa pagsamba, takot kang magpunta ng church. Tamad na tamad ka. Bakit? Meron kang hindi ginagawa eh. At yung hindi mo ginagawa na yan ang nagiging dahilan ng pagiging malamig mo sa Panginoon. Yan ang nagiging dahilan ng paglayo mo sa Panginoon. Yan ang nagiging dahilan kung bakit ka parang lousy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Yan ang dahilan. Hey, mapatid. Amen. Amen po ba? Pagka na-bless po kayo, mag-amen tayo. Tama po ba yung sinasabi ko? Amen. Kaya ang isang tao, ang isang mananampalataya, tamad siyang maglingkod sa Panginoon kasi meron siyang hindi mabitawan eh. Hindi niya mabitawan ng sigarilyo, hindi niya mabitawan. Di ba mga kapatid, ang dami natin na witnessan eh. Sasabihin, ang daming reason. Kasi may ganito kami, may ganito ganyan, may ganito ganyan. Hindi, Katoliko talaga kami. Hindi kapatid. Ang totoo niyan, mayroon siyang hindi mabitawan. Ano yun? Bisyo. Layaw ng laman. Amen po ba? Amen. Amen? Ganon din yun eh. Isipin nyo yung mga kabataan ninyo. Yung nag-aaral kayo. Gusto nyo bang pumasok pag wala kayo assignment? Si Bengbeng nga, ayaw niya pumasok pag hindi nakakover yung book niya eh. Yung kwaderno niya.
Hindi siya papasok. Kailangan may balot. Bakit? Pagagalitan na ni teacher eh. No? Tama po ba? So, lagi po natin tatandaan. Ang divine purpose ng Panginoon. Kung bakit ka naririyan. Minsan nagtatanong ka na lang, bakit ako naririto? Okay? So, gusto ko po kayong bigyan ng mga bagay, no? So, there is nothing to improve than what God given to you. May binigay ang Diyos sa iyo, maliit man yan o malaki, hindi mo yung kailangan na-improve, ang kailangan mo yung gawin, ipagpasalamat sa Panginoon. Okay? At, ang Diyos, hindi nakalilimot. Kung tapat ka sa maliit na bagay, siguradong tapat siya sa mas malaking bagay para sa iyo. Okay? There is nothing to improve than what God given to you. Amen? Kapag may tuyo, magpasalamat ka sa tuyo. Amen? Kapag may baboy, i-check mo ang BP mo ha. Pag may baboy, magpasalamat ka rin sa baboy. Yun laman lang kainin mo, huwag na yung taba. No? Kapag may isda, magpasalamat ka na may isda. Ibig sabihin, kahit tuyo, kahit sariwa, kahit karne, magpasalamat ka sa Panginoon. Okay? So, paano mangyayari yun? Okay? Paano pa natin makikita yung mga bagay na yan? No? Maraming qualification na ang paglilingkod sa Panginoon. Kung titingnan po natin yung 1 Corinthians, please turn your Bible to 1 Corinthians chapter 1, verse number 26 to 28. 1 Corinthians chapter 1, verse number 26 to 28. Ito po sabi ng Bible. Tingnan niyo po mga kapatid. Sabi dito, for ye see your calling. Okay? So makikita po natin, ang sinasabihan ni Apostol Pablo dito ay yung kongregasyon. Sabi dito, for ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many highly mighty, not many noble are called. Bakit kaya hindi ang tinawag dito ng Panginoon dito sa nagsasalita sa inyo? Bakit kaya hindi yung mga matatalino? Ba't ang nagsasalita yung hindi gumagawa ng assignment? May assignment na binigay, hindi maintindihan. Ano ba yun? Ano ba yung divide, no? Ano ba yung tangent, no? Ay, hirap na hirap ako doon, mga batid. Ano yung geometry? No? Ano ba yung to the second power, yung cube root ng ganito, ganyan? Ano? Gumagano niyan, lumulutang ako pag ganun pinag-uusapan. Sabi dito, mga kapatid, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Verse number 27. But God had chosen the foolish things of the word to confound the wise. Ito mga kapatid, may isa sa church nangyayari to. Kapag matalino yung anak-anak, magano ka, engineer ka. Di ba? Magano ka, magsundalo ka, magpulis ka, mag-teacher ka, mag-doktor ka, o ano man, anak, suportado kita. Kapag medyo mahina yung anak, magpastor ka na lang. Narinig nyo ba yun, mga kapatid? Alam nyo, mga kapatid, sabi ko nga, walang batang nangarap magpastor. Paglaki ko, pastor, wala. Madalang, mga kapatid. Bakit, mga kapatid? No? Emotionally, financially, sa totoo lang, mga kapatid, maaring, yung iba, pinagpala. Hindi naman tayo abante. Hindi rin naman tayo Gisalba. Hindi rin naman tayo mga tulad ng mga nasa, tayo ay simple lang. Pero sabi ng Panginoon, but God had chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. No? Pag nakikita po ako ng mga kaibigan ko, last Thursday, sabi sa akin ng pinsan ko, pinsan, birthday ko, punta ka. Sabi sa akin, punta raw ako, hotel. Sabi ko, sige, tatry ko, pumunta. Pagpunta ko, naayos yung suot ko, papatid. Siyempre, pastor ako, ayoko na pumunta doon, na ganun pa rin suot ko tulad dati.
sabi ng mga barkada ko, yung kasuntukan ko ba? Yung mga time ko na, sing laki ako na nilay beng-beng. Sabi siya, ha? Nagpastor ka? Ikaw, yung mukhang mong yan, pastor? No? Jonathan, gulat na gulat sila eh. Sabi ko, oo, bakit? Hindi ba ako? Mukha ka nga pastor, kaya nga sobrang na-amaze ako eh. Alam nyo, maganda yun eh. No? Bakit? Ang na-honor Panginoon. Amen. Amen? Na-honor Panginoon. Hindi ka karapat-dapat, pero nilagay ka ng Diyos dyan. Hindi ka matalino, pero pinatalino ka ng Panginoon sa Kanyang salita. Hindi ka malakas, pero pinalakas ka ng Panginoon sa paglilingkod. To God be the glory. Tingnan nyo, kapag ka mabait ang pastor, hindi ka ito minamasama. Pagka yung tao, mabait, sumusunod sa magulang, talagang perfect. Alos perfecto, ha? Pag ng pastor yan, sasabihin ng tao, talagang bahagi siya ng pastor. Mabait yan. Sino na-glorify? Yung tao. Hindi natin minamasama yun. Meron talagang mabait na tinatawag ng Panginoon. Pero ang sinasabi lang natin dito, kapag yung sa buhay mo nag-glorify ang Panginoon, sinasabi ko nga kahit mataas ka, i-glorify mo Panginoon. Kahit nasa mababa ka, i-glorify mo Panginoon. Hindi yung pag nasa mataas ka lang, tsaka mo lang pupurihin ng Panginoon. Pag nasa baba ka, nanlulubo ka, bakit? Tinitingnan mo kasi sarili mo eh. Every time natitingnan mo sarili mo, kapatid, napapalayo ka, nagiging karnal ka. Kinaawaan mo sarili mo kasi nakatingin ka sa sarili mo eh. Tumingin ka sa Diyos. Amen. Sa Diyos ka tumingin. Panginoon, bakit naman mo ganito? Nagpe-pray naman po ako. Di niyo po ba ako naririnig, Panginoon? Naririnig ka niyan. Maghintay ka lang. Minsan naman, pag sobrang taas naman, sobrang tiwala na sa sarili, hindi na magpe-pray sa Panginoon. So, ano sa dalawa? May bad effects. Pero kung isipin mo na ang Diyos, ang mag-enable sa'yo, hindi ka bibitaw. Kapatid, hindi ka bibitaw sa kung ano man, paano ka tinawag ng Panginoon. So, putitingnan natin dito. Sabi dito, and God had chosen the weak things of the world to confound the wise which are mighty. Verse number 28. Verse number 28. And base things of the world and things which are despised hath God chosen. Yea, and things which are not, to bring to naught the things that are. Nakita po natin yon. So, all the Lord want is obedience. Okay? Hindi ka mag-uobey kapag magaling ka. No? Okay yun, magaling ka na, nag-uobey ka pa, ayos yun. Ang sinasabi natin dito, kapag dumating ang panahon naman, nasa maliit ka pagkakataon, nasa pinakamababa kang level ng buhay mo, titigil ka na, kapatid. Parang walang Diyos. Napansin niyo po ba? Eto, alam niyo po ba ang Korea? Isa yung country na yan sa maraming nagpapakamatay. Mas mayaman ang bansa, mas maraming nagpapakamatay. Ma-stress lang, magbibigti na eh. Mapahiya, magbibigti. Magbabaril. Mapahiya lang ha. Kung titingnan nyo yung mga bansa na yun yung mga mayayaman, mga first world country. Mga Pilipino wala nang makain eh. No? 5 anak, bit-bit na, buntis pa eh, okay pa eh. Amen? So may sipa pa eh. Di ba? Amen? Amen po ba? Amen. Napansin nyo po ba sa atin? Amen. No? Nawalan na eh. Nawalan na ng mahal sa buhay eh. Makikita mo tumatagay pa eh. Pero mali yun. Ang sinasabi ko lang sa kongregasyon natin ngayon, kahit nasa anong level ng buhay ka, i-honor mo ang Panginoon. Hayaan mo ang Diyos ang mag-enable sa'yo. Amen. Huwag lang paglasang mataas ka. Amen. Ang pagkakaiba ng mataas na walang Diyos at mataas na may Diyos, kapag yung mataas na walang Diyos bumaksak, kung hindi magpapakamatay, madidepresyon. Pero yung Diyos na nasa taas, kapag binaksak yan, ang karakter niya parang si Job. Di ba? Hubad akong ipinanganak. Hubad akong lumabas sa mundong ito. Hubad akong babalik. Sabihin niyo sa akin kung ano mas maganda. Yung may Diyos ka o wala.
Ang minsan kasi, nagiging tayo mga kapatid. Nagiging dependent tayo kung anong sitwasyon ng buhay natin. Okay, kung ang sitwasyon ng buhay mo maginhawa, lingkod ka sa Panginoon, sige ka lingkod sa Panginoon. Nasa iyo lahat ng favor, sige ka lingkod sa Panginoon. Salamat naman, ayos yun. Hindi natin minamasama yun. Problema, kapag medyo dumos-dos ka ng konti, wala ka ng Diyos. Para bang ang Diyos mo yung riches mo? Hindi yun, hindi ganun ang paglilingkod sa Panginoon. Kung ganun ang paglilingkod mo sa Panginoon, sinasayang mo lang ang oras mo. Sana pumasok ka na lang, nagkaroon ka pa ng 655. Tama ba? Minimum. Di ba? Pag nadagdagan ng 200, di 855. Kaso na, hindi yata pumasa, no? Pero kung totoo paglilingkod mo, nasa taas ka ngayon, pag bumaba ka, Panginoon pa rin ang nag-i-enable, Panginoon pa rin ang may kagustuhan yan. Okay? So tingnan niyo po God allows us sometimes to be in trouble. Look at Jonah chapter 1. Tingnan niyo po yan. Kasi minsan tigas ang ulo natin Kapatid, hindi nauubusan ng resources ang Panginoon para i-punish yung mga anak niyang matitigas ang ulo. Jonah chapter 1. Alam naman natin yan di ba yung kwento niyan? So sabi ng Panginoon kay Jonah, ganito gawin mo, punta ka ng Tarsis ba? Punta ka ng Ninive. Kasi ang Ninive, sakop po yan ng Syria. Assyria yan. Ano ang Assyria? Ang Assyria po ay mga Gentiles nation. Ibig sabihin, may mga ibang Diyos yan. Okay, sabi siguro ni Jonah, Panginoon naman, bakit naman ako pupunta ng Assyria? Bakit ako pupunta ng Ninive? Marurumi yung mga tao doon. Anong nakalimutan ni Jonah? Nakalimutan niya na yung mga tao doon, nakalimutan niya yung mga tao, nilikha din ng Diyos yun. So, yun ang reason nun kapatid kung bakit si Jonah hindi nagpunta ng Ninive. Ang reason nun, kasi Assyria yun. Kalabang bansa ng Israel yun. Okay? Ibig sabihin, mas mapagmataas itong tao ito. Bagamat lingkod siya ng Diyos, mataas ang tingin niya sa sarili niya. Kaya nga nung pagdating kay Peter, mga kapatid, yung pagdating kay Peter, ano sabi ni Peter? Hindi po ako kailanman kakain ng marumi, sabi ni Peter. Anghel na nagsasabi ng anghel ng Panginoon Sabi ng anghel ng Panginoon, alinmang nilinis ang Diyos, huwag mo sabaging marumi. Okay? Naintindihan po natin. Ganon yung mentalidad ni Jonah. Hindi ako pupunta, hindi ako makikipag-usap dyan. Ba't ko ipapangaral niya? Mga baboy yan. Ganon po reason. So ano ginawa niya? Nagpunta siya ng Tarsis. Okay? At pagkatapos ano nangyari? Hinintay niya pa na makipaglaro siya doon sa malaking isda. No? Hihintayin mo pa ba bago ka sumunod sa Panginoon na mapanish ka muna? Mga kapatid? Minsan gasgas na yung Jonah Kasi kapag may Sunday school, mga bata, si Jonah, kinain ng isda. Kuha muna sa atin. Nilulo ng isda. Ano ba kinain? Inuya? Hindi naman. Kuha muna sa atin. Kaya minsan hindi na natin nasasalimin ng buhay natin doon. Minsan tayo yun. Na nasasalamin ang buhay natin. Kapatid, habang nasa magandang sitwasyon ka, sumunod ka sa Panginoon. Amen. Amen? Amen? Habang nasa magandang sitwasyon ka ng buhay, huwag mo na ipanish ka ng Panginoon. Alam niyo po, minsan mga Pilipino nagiging sensitive sa ganitong salita. Napansin niyo, hindi ako nagsasalita ng pinapalo ka ng Panginoon. Narinig niyo po ba ako na gano'n? Hindi, di ba? Pero karamihan sa pastor, nagsasabi yun. Halimbawa, may active ka dati, biglang slide ka, masabi sa'yo ng pastor mo, papaluin ka ng Panginoon. Ganun po ang training ko. Paluin ka ng Panginoon, Brad, mag-ingat ka, baka patayin ka ng Panginoon. Narinig niyo ba na yan sa ibang mga pastor? Pero ako di niyo narinig na gano'n. Alam niyo bakit? Kasi dumaan kasi ako doon sa backsliding area At nung narinig ko yun grabe ka naman. Para pang hindi ko pinaniwalaan. Pero kapatid, totoo yun! Totoo yun, kapatid.
Yung sin unto death, yung wala. Mga kapatid, no? Ingat tayo, no? Kasi sabi ko, maglingkod ka na sa Panginoon, no? At pag naglingkod ka sa Panginoon, seek wisdom to your pastor. Amen? Sa pastor mo. Huwag ka na, yes, okay mag-seek ng wisdom sa ibang pastor. Pero doon sa pastor mo, doon ka mag-seek ng wisdom. Kasi siya ang binigay ng Diyos sa iyo. Kasi kung titingin ka ng tingin sa ibang pastor, doon ka nakikinig, yung pastor mo medyo mahina lang. Yan kasi binigay ng Diyos sa iyo. Makinig ka doon, magtiwala ka sa Diyos na yung pastor na ito may ituturong maganda sa iyo. Amen? Amen po ba? Hindi, pastor, ganyan. Di ba? Yung pastor na binigay sa iyo ngayon, sa buhay mo na ito, sa kasalukuyan na ito, na binigyan ka ng pastor, doon ka makinig. Amen? Okay? Follow his instruction, follow his activity, lahat ng kanyang mga programa, supportaan mo. At abangan mo ang blessing ng Panginoon. Abangan mo ang blessing ng Panginoon. So, sometimes God allows us to be in trouble sometimes. Bakit? Tigas ulo natin eh. Marahil wala nang isdang kakain sa'yo. Wala na. No? Kasi hindi naman na nagbabarko tao ngayon, madalang na. Pero huwag mo na hintayin yun. Totoo yun. Paluin ka ng Panginoon, hagupitin ka ng Panginoon. Saan ka pa rin, kapatid, lumayo ka sa Panginoon. Dumating yung huling hininga mo sa buhay mo. Kung totoo kang Kristyano, babalik ka pa rin sa Panginoon. Sasabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako. Diba? Amen. Ako nga, pinapractice ko na yun minsan eh. Pag yung dumating, paano kaya pagkukunin ako ng Panginoon? Sino tatawagin mo? Yes, nanay mo. Sige, nanay mo. Pwede. Pero ba't nang huli, naniniwala ako sa sabihin ng Panginoon? Pinagkakatiwala ako sa iyo, ang aking kaluluwa. Doon mo pa gustong pagkatiwala, kaluluwa mo, pagpatay ka na. Pag yung 2 minuto na lang itatagal mo, habang buhay ka pa, ipagkatiwala mo na sa Panginoon. Amen? Okay? So God crumbles our health sometimes. So sa tigas ng ulo natin, God crumbles our health. Okay? In Acts chapter 9, verse number 4 to 8, tingnan niyo po nangyari kay Pablo. Okay? Si Pablo, from being unbeliever, from being persecutor ng mga mananampalataya, became a great mentor for the Gentiles. Okay? So tingnan po natin. Ayaw mo sumunod ha? Nagpakita na ako ng himala. Nagpakita na ako ng patay, binuhay ko na nga eh. Nakita mo eh. Okay? Nakita mo, nagpakain na ako ng ilang isda ba yun? 5 isda, 2 tinapay o baliktad. No? O ano man yung baliktad. Nagpakain na ako ng ganyan eh. Isipin mo, 5 tinapay, 2 isda. Pinakain ko 5,000. Hindi ka pa naniniwala. Parang Pablo. Ano ginawa ng Panginoon? Okay? Acts chapter 9, verse number 4. Ang sabi po dito, mga kapatid. Okay? 9. Okay, and he fell on the earth. Okay, so naglalakbay si Pablo sa Damascus kasama yung kanyang mga alalay. Ang sabi po, and he fell on the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Bakit mo ko pinipersecute? Hindi pa ba sapat yung mga himala na pinakita ko sa iyo na ako'y makapangyarihan sa lahat? Ipinapangaral na nga, nabuhay na yung mga saints, hindi ka pa nananiwala. Bakit mo ako inuusig? Verse number 5. And he said, Who art thou, Lord? Okay? So hindi niya nakikilala ng Panginoong Jesus. And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecute. It is hard for thee to kick against the prick. Okay? Ibig sabihin, mahirap kalabanan ng katotohanan. Okay? Verse number 6. And he trembled and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do?
And the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Verse number 7. And the man which journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no man. Verse number 8. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man. But they led him by the hand and brought him into Damascus. So, God allows sometimes to crumbles our health. Kailan ka magtatapat kapag ka may diabetes ka na? Kapag naputulan ka na ng paa mo? No? Pastor, gusto ko na po magtapat sa Panginoon. Putol na paa mo eh. Ngayon doon ka na lang sa inyo, mag-online ka na lang. Pwede naman, no? Mga kapatid. Ang sinasabi lang natin dito, huwag mo nang hintayin. Brother Jerome, di ba? Si Brother Jerome, 2 years yan dito eh. Totoy pa sila. Alam ko naman, ang habol niya sa akin, pasit kanton lang eh, tsaka yung monay eh. Di ba? Naalala mo? Kasi di ba yung monay, 6 laman yan eh. 2 monay bibiling ko. Lagi 4 yung kanya eh. Pero sa totoo lang ito mga kapatid, si Joshua pinakamabait nun eh. Yung tira yun ang kanya. Tapos sasabihin ko, sino maghugas ng plato? Tuturo nila si Joshua. Si Daniel, si Emmanuel, mga kapatid. Si Joshua taya. Kaya siguro, niloob din ng Panginoon, ano? Pero ito pumapangalaw si Jerome, mga kapatid. Pag-pray natin itong batang ito. Okay? Huwag mo na hintayin. No? So ano talent ni Brother Jerome? Magaling mag-basketball yan, kapatid. No? Sayang di mo nabutan si Tatay Bong. So ano sinasabi natin dito? Gawin mo na yung dapat mong gawin. Amen? Ano yung dapat mong gawin na hindi mo ginagawa? At kapag hindi mo nagawa, nagiging reason para lumayo ka sa Diyos. Kasi kapag may pinapagawa ang Diyos sa'yo at hindi mo nagawa, ayan yung reason ba't ka lalayo sa Panginoon eh. Tama? Kasi iniisip mo hindi ka magaling. Kapatid, God enabled. Ang Diyos ang mag-enable. Amen? Number 3. God arrests us sometimes by His power. Yung ayaw mo pa rin sumunod, anong gagawin sa iyo ng Panginoon? Okay? Tuloy natin. Verse number 9. Last na po ito. 45 tayo matatapos. Pasensya na po kayo. Actually, 12 dapat eh. Okay? So sabi ito, and he was 3 days without sight, and neither did eat. Pero wala na siyang kayang gawin, kaya nga inaakay na lang siya. Okay? And brought him into Damascus, verse number 9. And he was 3 days without sight, and neither did eat nor drink. Verse number 10. And there was a certain disciples at Damascus named Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias. Ito pa isa, si Ananias. And he said, Behold, I am here, Lord. So ito si Ananias. Sa kanya pupunta si Pablo. Kasi ganito kwento ha. Okay, ganito. Si Pablo, si Saulo, kilala siyang persecutor. Okay? Pag nakakita siya ng pananampalatayang Hudyo, okay? Pananampalatayang Hudyo, hindi niya lang treat na hulihin at patayin yun. Hindi niya treat. Meron siyang hawak na kautusan na meron siyang otoridad para gawin yun. Ibig sabihin, kung gagawin niyang patayin ang mga ibang pananampalataya na hiwalay sa pananampalatayang Hudyo, pwede niyang gawin yun ng legal. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng tawagin ng kriminal, Tatay Demetrio. Hindi pwede. Okay? Kasi lahat ng mga gagawin niya ay legal. Legal. Ibig sabihin, pwede kanya patayin ng legal kung ang pananampalataya mo ay pananampalatayang Kristiyano. Okay? So, eto ngayon. Ibig sabihin, itong si Ananias, walang habol. Kung patayin man, ikulong siya, kung anong gawin sa kanya ni Pablo, walang habol si Ananias
Kasi pwedeng gawin yun ni Pablo ng legal. Ngayon ito naman ng Panginoon. Tatay ba, kabali. Lord, ito po ako. May darating dyan. Sino po? Si Duterte. Di ba? Ayaw niya ng Diyos. Ano? Sino pa? Hindi naman si Duterte. Mabait naman yun eh. Sino ba yung ayaw sa mga Kristiyano na kilala natin? No? Darating dyan si Hitler. No, di ba? Parang pinapatay niya po yung mga di ba? Magtiwala ka lang. Okay? Minsan may mga pinapagawa ang Diyos sa atin. At alam mo kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa iyo na hindi mo nagagawa. Okay? So ano naramdaman ni Ananias? Natakot siya. At entitled naman siya para matakot, mga kapatid. Kasi legally, pwede siyang, di ba, patayin. Legally ha, pwede siyang patayin. Ano ginawa niya? Verse number 11. Matatapos na po tayo. Nilalamig kayo, no, mga kapatid. Okay, sabi dito, and the Lord said unto him, arise and go into the street which is called Straight, and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for he, behold, he prayed. Okay, so sabi nung magpunta ka doon. Ito hindi Iscariot to, ha, mga kapatid. Ha? For one called Saul of Tarsus, for behold, he prayed. Verse number 12. Sabi dito, and had seen in a vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him that he might receive his sign. So, ito na. Verse number 13. Then Ananias answered. So sabi doon, hindi, bautismo nyo doon si Pablo. Ay si Saulo. Kasi nag-pray yun eh. Parang ang Panginoon minsan, kung titignan nyo yung pagkaka-describe ng Panginoon, Tatay Demetrio, puntaan mo doon. Nagpapabaptize, nag-pray. Kung titignan natin, hindi naman nag-pray si Pablo eh. Sa record, wala eh. Dala-dala siya ng kung sino man, wala siyang paningin, wala siyang kahit anong kayang gawin, hindi nga siya makakain for 3 days. So nag-pray yun. Nag-pray. Alam niyo bakit nag-pray yun? Sa Panginoong Jesus. Wala na siya pagawa eh. Hopeless na siya eh. Hindi niya maintindihan ba't nangyayari sa kanya yung mga bagay na yun. Dahil kay Jesus, nagkaganito ako. Naghaharing uri yung uri ko. Abogado ako, matalino ako, mayaman ako. Tapos gaganunin lang ako ng Jesus na yun. Di ba pinako na namin sa krus yun? Sabi dito, nag-pray siya. Then Ananias answered, Lord, I had heard by many of these men. Tingnan nyo yung record ni Pablo Narinig ko po kasi itong taong ito eh. Na itong taong ito, how much evil he had done to the saints of Jerusalem. Puro po kademonyo ang pinagagawa ng tao na yan sa mga mananampalataya, Panginoon. Verse number 14. And here he had authority from the chief priest, tingnan nyo, authority to bind all that call on thy name. Verse number 15. But the Lord said unto him, go thy way. Bago natin basahin. Ito si Ananias. Lord, pwede ba huwag na lang yan? Huwag na lang yan. Lord, please. Mahirap yan eh. Pwede naman yung iba lang eh. Bakit yan pa? Ayaw niya. Ano yung ibig sabihin ng ayaw ni Ananias? Ang tawag yan, human side. Amen? May mga pagkakataon na ayaw mong gawin. Nasa sa iyong sentido komon, imposible na mangyari. Sa iyong sentido komon, sa iyong sariling pagkakaunawa, imposible yan, Lord. Demonyo yan eh. Diba? Nakita niyo po, sabi doon? Evil yan eh. Imposible, Lord. Pero bisan yung will natin, di ba sa will ng Panginoon eh. Amen? Ano sabi ng Panginoon? But the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and the kings and the children of Israel. Amen. Ang isip mo na mukhang imposible, para sa iyo, posible sa Diyos.
Amen? Eh Lord, mga kapatid, huwag nating maliting kung anong kayang gawin ng Diyos sa church na ito. Baka nasa isip mo, wala nang kayang gawin ng Panginoon sa church na ito. Baka. At kung loobin ng Panginoon, hanggang ganito lang tayo, mag-iisay pa rin tayo sa Panginoon. Susunod pa rin tayo sa Panginoon. Minsan yung prayer meeting, kami lang nag-prayer meeting. Awit tayo. Sabi sa akin ni Mami, gagamit pa ba tayo ng computer? Gamit tayo ng computer. Tutugtog pa ba? Tutugtog ka. Ako ang song leader, si Yue ng nag-music. Si Mami nagko-control doon. Ang nakikinig si Beng Beng at si Bebe. Minsan, sa prayer meeting, tuloy. Kasi iba, minsan, ang isip natin, sa kalooban ng Diyos. Tingin mo mahirap, sa Diyos madali. Magtiwala ka lang. Okay, balik tayo dito sa ating verse. Okay? Balik tayo sa verse. 1 Timothy chapter 1, verse number 12. And I thank Christ, Jesus our Lord, who had enabled me. Amen? For that He counted me faithful, putting me into the ministry. Let me remind you. Mission in terms of finances, money. Amen? Mission in terms of finances, money. Mission in terms of business, investment. Alam niyo po, pag sinabing finances, pera yan sa mission. Kailangan ng mission yan. Business in terms of mission, investment. Yung ating pagbibigay, investment po natin yan. Mission in terms of authority, submission. Amen? You have to submit. Mission in terms of duty, sacrifice. Mission in terms of principle, instruction. Mission in terms of command, obedience. Mission in terms of event, good news. At ang result, salvation. Amen. Amen? Salvation. Kahit pa si Pablo, kahit pa kung tawagin siya ay chief of sinners, hindi yun naging hadlang para hindi sa tawagin ng Panginoon. Amen? So, sa umagang ito, tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Manalangin po tayo. Nawa, ang Panginoon po ang siyang patuloy na gumamit sa atin. No? Habang lahat po nakapikit, nais ko po ng bawat isa, manalangin po sa ating kinatatayuan. Manalangin tayo. Habang tumutugtog ang piano, kapatid, alam po natin na ang church na ito, alam po natin, ito po yung church ng Panginoon, hindi po ito church ni Romel. Hindi po ito church ng kahit sino. Kung ikay nananampalataya na ang church na ito ay church ng Panginoon, bakit tila installment ng pagsunod mo sa Panginoon? Wala bang Diyos na nagbibigay ng kakayahan sa atin para gawin ang mga bagay na iniuutos niya sa atin? Kaya kapatid,